Okay, sa ating pong Sunday School, tayo po ay magpapatuloy sa ikalawang bahagi ng ating pag-aaral on the Lord's Supper in Christian Worship. At actually, ito na yung huling bahagi na ihinanda ko sa pag-aaral ng paksang ito. Ang particular na ating tanong na dinidiskusyon ay tungkol sa yung frequency. Ano ba yung tamang frequency ng pag-observe ng Lord's Supper? At pinag-aralan nga natin last time na ang karamihan, even among Reformed churches, ay quarterly. Every 3 months ang kanilang ginagawa. At mayroong mga official documents yung ibang churches na nakita natin na mayroon silang sinasabi na sila ay yun ang kanilang pananaw na minimum. At mayroong kaunti na ginagawa ang weekly. Pero ito nga ay sa ating pag-aaral na ginawa last time, kung ano ang mga makikita sa banal na kasulatan, ito yung review. Una, Scripture does not prescribe a fixed frequency for the Lord's Supper. So tinignan natin last week lahat ng mga direktang pagtuturo tungkol sa Lord's Supper at wala tayong makikitang kahit anong kautusan kung gaano kadalas ito dapat dausin. So hindi kasama sa pagtataguyod ni Kristo ng Lord's Supper na kanyang sinabi, ito ay gawin ninyo ng linggo-linggo or ng quarterly. Ang sinabi lang, ito ay gawin ninyo in remembrance of me. So ito ay binigyan ng kahulugan, pero hindi kinabitan ng kung gaano ito kadalas gawin. Ito ay naiiba, di tulad ng, halimbawa yung circumcision, mayroong schedule kung kailan, on the 8th day, kailangan itong gawin. Yung Passover, ito ay on the, kalimutan ko na yung exact na sinasabi, something like the 15th day of the first month of the Abib, ang ganun. So, ito ay merong yung mga dating mga seremonya ay binibigyan ng schedule. Pero yung Lord's Supper, nung ito ay itinaguyod, ito ay hindi binigyan. Pero, tiningnan din natin lahat ng iba pang mga description ng gawain ng bagong tipan, ng iglesia sa bagong tipan. The New Testament portrays the supper as a regular and expected element of Lord's Day worship, arguably weekly. So nakikita natin doon sa kanilang, sa Acts chapter 2 halimbawa, nung sinabi kung paano sila, they devoted themselves to the apostles' teaching, to the breaking of bread and the prayers, ay mukhang ito'y ginagawa nga nila ng regularly, tuwing sila ay nagtitipon. So, arguably, ang ginagawa ng New Testament Church ay weekly. Pero sa ating faithfulness to Scripture and never going beyond what Scripture says, kung ang Scripture mismo ay hindi nagkaroon ng pag-bind ng consciences na ito ang dapat na frequency at hindi rin sila nagkaroon ng pagsuway na halimbawa, bakit hindi nyo dinadaos ng ganito kadalas? O wala ding pagsuway na bakit masyado kayong madalas naglo-Lord's Supper? So dahil wala tayo nakikita ng mga ganun kahit kailan, kundi meron lamang description that seems to be they were observing the Lord's Supper weekly, ay hindi natin, sabi ko dito, faithfulness allows us to follow the New Testament example but forbids us from making that example a test of obedience. So, yun nga yung prinsipyo na sa descriptions na makikita natin sa bagong tipan, hindi tayo maaaring humugot ng prescription. Kung sinasabi lang sa atin na ito ang kanilang ginawa, hindi ibig sabihin na yun na yung dapat gawin at mali kung hindi ito gawin. So, halimbawa, isang malinaw na halimbawa ay si Kristo ay nag-ayuno ng 40 days. So, dinescribe sa atin na ito yung ginawa niya. Pero hindi natin sinasabi na lahat ngayon ng mga Kristiyano ay dapat mag-fast ng 40 days kapag sila ay 30 years old na at sila ay magsisimula sa isang ministry. So, ito ay hindi dahil lamang may sinabing ito'y ginawa, ay ito'y gagawin na ng lahat at ito'y mali kung hindi gawin. Ganun din halimbawa, si Abraham ay sinabing nag-alay ng kanyang anak dahil siya inutusan na ito'y gawin. Hindi ibig sabihin na kapag yun yung nakita natin na halimbawa sa lumang tipan, yun din ay dapat na gawin ng lahat.
So, yung description na hindi pwedeng prescription, kaya faithfulness allows us to follow the New Testament example but forbids us from making that example a test of obedience. Kaya maganda yung isa sa mga nakita natin last week, yung International Presbyterian Church, sinabi nila, dahil ang nakikita natin in the New Testament is that it is expected to be frequent, ay yung Lord's Supper, quarterly should be an absolute minimum. Kundi kapag less than quarterly, ay hindi na masasabing as often as you do it. Hindi na often yung inyong paggawa. Yung sabi nila ay weekly is absolutely fitting, diba? Is perfectly fitting. So, maaari itong gawin pero hindi nila ginagawa na ito'y sukatan na mas faithful ang isang church kapag siya ay gumagawa weekly at hindi nila ginagawa na yung mga less than weekly ang pag-observe ay mas mababa ang kanilang tingin. So, ganun ang paglimita natin sa Biblia na nililimitan natin yung ating paghuhusga, yung ating mga conclusion sa kung ano ang warranted by Scriptures. Pero sa ganun pa man, ay meron tayong mga ginagawang desisyon bilang iglesia na hindi mo naman necessarily makikita na direktang sinabi. Halimbawa, hindi sinabi sa atin na magkaroon ng mga upuan sa iglesia. At noon ngang mga 16th century ay walang upuan sa iglesia. Pero hindi din ito as a rule. No? Pero nung dati sila ay nagtitipon, nakatayo lang yung mga tao. Pwede mo sabihin, sa Lumang Tipan, sinabi for 6 hours, nakatayo silang lahat habang binabasa yung batas. So sabihin natin, dapat walang upuan kapag nagtitipon ang iglesia. So, walang sinabi na dapat may upuan, pero sinabi sa atin magtipon, sinabi ito gawin, at mukhang okay lang naman na maglagay tayo ng upuan. It is fitting for the gathering na magkaroon ng upuan. Magkaroon ng agreed time kasi kayo ay magtitipon at walang sinabi kung anong exact time. So, tayo ay magde-decide ng mga ganon. At yung isang pinag-aralan natin before nito ay yung Reformed Liturgy, pagsasaayos ng worship service, na sa worship service ay meron tayong prinsipyo na tinatawag na the regulative principle. At sa regulative principle, ang ginagawa lamang natin ay kung ano ang iniutos sa atin ng Diyos. Dahil nga, we commit to following only what Scripture commands, at sa ating paniniwala din, yun lamang ang tamang pagsamba kung ano ang iniutos sa atin ng Diyos. Kaya, pero meron tayong mga desisyon na gagawin paano mo isasaayos yung mga iniutos sa ating gawin. So, yung prayer, magsisimula sa isang prayer, magsisimula sa pagbabasa, at yung other elements na nilalagay sa isang worship service, ay meron tayong pagdidesisyon. At nakita natin, nung pinag-aralan natin ito, na yung gumabay sa Reformed churches in history, sa kanilang paggawa ng tinatawag na dialogical principle, kaya't sila ay nagsaayos ng worship service in the form of a dialogue dahil naunawaan nila kung ano ang worship. Sa pag-unawa nila of the nature of worship, that it is a meeting between God and the people, at sa kanila ding pag-unawa kung ano yung mga iniutos na gawin. The reading of the Word, the preaching of the Word, and yung hearing of the Word and prayer and singing, ay mukhang isa siyang dialogue kung saan yung hearing of the Word, preaching of the Word, ito ay ang Diyos kumakausap doon sa tao. At yung mga panalangin at kanilang mga awit ay tugon ng tao sa Diyos. So maaaring isaayos yung mga gawain sa pagtitipon bilang isang dialogue. At itong prinsipyo na ito ay nagmula sa understanding of the nature of worship as a meeting between God and the people. So kung paanong kapag naunawaan mo ang nature ng isang bagay, ay magkakaroon ka ngayon ng wisdom in how it is supposed to be used, at kung ano ang magiging, ang mga ibang mga bagay ay magkakaroon tayong desisyon kapag meron kang pag-unawa kung para saan ito. Ganon din sa Lord's Supper. Sa Lord's Supper, wala nga tayong direct instruction kung ano ang
sa maraming bagay tungkol sa Lord's Supper. Sa noong mismong Lord's Supper, apparently they were reclining on couches habang ginagawa nila yon. Pero hindi natin ginagawa na namatay siya. Hindi natin ginagawa na kapag Lord's Supper, kailangan tayong lahat ay naka-recline. No? So, ito ay ating paniniwala na ang pagmumulan ng ating pagdesisyon kung paano isagawa ang Lord's Supper at maging doon sa tanong ng gaano ito kadalas dapat dausin ay magmumula sa ating pag-unawa kung ano ang Lord's Supper. At sa maraming sinasabi ng Biblia kung ano ang nature ng Lord's Supper at kung para saan ito, mas ito ang magbibigay sa atin ng gabay. Ano ang paano tayo magdidesisyon kung gaano natin kadalas gustong dausin ang Lord's Supper. At ang gagawin ko lamang dito sa ating pag-aaral ay titingnan ang nag-iisang talata sa buong bagong tipan na nagtuturo tungkol sa Lord's Supper as a practice. At ito ay yung 1 Corinthians 11:17 to 34. At ang gagawin natin ay hihimayin lamang natin ang lahat ng sinasabi dito ni Pablo. Ito ang nag-iisang talata na mayroong direktang pagtuturo paano ito i-practice. Lahat ng iba ay minsan binanggit lamang na ginagawa nila ito. Pero ito yung the only place sa madaming sinulat ni Pablo at sa marami pang sinulat ng ibang mga apostol kung saan may direktang pagtuturo, meron kayong maling ginagawa, itama nyo. So, dito ay bagamat ito ay mayroong particular na sitwasyon na ina-address at hindi tayo makaka-relate masyado doon sa situation na pinagdadaanan ng Corinth nung panahon na yon. Pero dito mismo sa kanyang instruction sa kanila ay madami tayong makukuha na prinsipyo, ano ang kanyang pag-unawa kung ano ang Lord's Supper. At sa ating pagbungkal ng buong talatang ito para maunawaan ang doktrina of the Lord's Supper, at dito nga binuo ang doctrine of the Lord's Supper, na himayin lang natin ang lahat ng kanyang nabanggit tungkol sa Lord's Supper, ay meron tayong mga mas mauunawaan kung paano ito dapat isagawa, ano dapat ang espiritu ng pagsasagawa nito, at meron tayong mungkahi kung ano dapat ang frequency ng observance of the Lord's Supper. Simulan natin na basahin lamang itong 1 Corinthians 11:17 to 34. Sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, "In the following instructions I do not commend you, because when you come together it is not for the better but for the worse. For in the first place, when you come together as a church, I hear that there are divisions among you. And I believe it in part, for there must be factions among you, in order that those who are genuine among you may be recognized. When you come together, it is not the Lord's Supper that you eat. For in eating, each one goes ahead with his own meal. One goes hungry, another gets drunk. What? Do you not have houses to eat and drink in? Or do you despise the church of God and humiliate those who have nothing? What shall I say to you? Shall I commend you in this? No, I will not. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way also he took the cup after supper, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and blood of the Lord. Let a person examine himself then, and so eat of the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself. That is why many of you are weak and ill, and some have died. But if we judge ourselves truly, we would not be judged. But when we are judged by the Lord, we are disciplined so that we may not be condemned along with the world. So then, my brothers, when you come together to eat, wait for one another. If anyone is hungry, let him eat at home, so that when you come together, it will not be for judgment.
About the other things, I will give directions when I come. So itong sulat ni Pablo, at pinag-aralan natin to sa ating pag-aaral ng 1 Corinthians, yung sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto ay may bahaging sulat sa iba't ibang mga problema na pinagdadaanan ng iglesia sa Korinto. At merong mga madaming mga kasalanan at problema na pinagdadaanan sa Korinto at talagang nagpapalit-palit si Paul ng topic. Sabi niya, now concerning these things, sabi niya sa 7:1, and now concerning ganito. So, dahil madami silang mga problema na kanyang nabalitaan at yung mga taga-Korinto mismo ay sumulat din sa kanya. At ngayon, binibigyan niya ngayon ng instructions. At dito nga, nagsimula siya na sinasabing, dito sa bagay na ito, tungkol sa Lord's Supper, isa pa ito sa mga problema na kanilang pinagdadaanan. Sa kanyang pag-address ng particular situation doon, ay dinala niya at nilabas niya ang doktrina ng Lord's Supper. Meron siyang particular instructions for their particular situation, pero tayo, na hindi naman nandun din sa parehong sitwasyon, ay maaari pa rin maunawaan ano ang nature ng Lord's Supper at maaari tayong magabayan sa ating pag-unawa ng nature ng Lord's Supper, paano ito dapat isagawa at magkaroon din ng mga direction of answering, how frequent should we observe it. At dito nga, ang isa sa mga unang dapat nating maunawaan tungkol sa nature of Lord's Supper dito sa talatang ito ay na it is distinguished from ordinary meals. Itong Lord's Supper ay iba sa lahat ng ibang mga pangkaraniwang mga hapunan. Ito ay makikita natin doon sa panimula. Sabi niya, in the first place, when you come together as a church, I hear that there are divisions among you. Binigyan ko ng emphasis, naka-bold letter, itong, it is not the Lord's Supper that you eat. So, ang nangyari sa kaanumang mga kamalian na pag-practice ng Corinth, ay sa anumang ginagawa nila, ito man ay merong bread, merong wine, and supposedly, apparently, they thought they were observing the Lord's Supper. Siguro yun yung kanilang pakay, kaya sila may bread and wine. Sinasabi sa kanila ngayon ni Pablo, hindi yan Lord's Supper. So, dito pa lamang at sa paglalarawan ni Pablo kung ano yung mali gawin, ay nagkakaroon na tayo ng maaring maunawaan natin ano dapat ang itsura ng Lord's Supper. Kung itong mga to ay mali, ay yung kabaligtaran niyan, yun yung itsura ng tamang Lord's Supper. So sinabi niya, kaya daw sila, yung ginagawa nila, it is not the Lord's Supper that you eat. At isa sa mga problema, sabi, when you come together as a church, there are divisions among you. So nauunawaan natin about the Lord's Supper na hindi ito maaaring maisagawa ng tama habang mayroong divisions among you. So hindi na siya Lord's Supper kapag ito ang matinding nangyayari sa inyong kalagitnaan. At maliban doon, sabi, in eating, each one goes ahead with his own meal. At ito nga ay contrast doon sa it is not the Lord's Supper that you eat, or it is not the Lord's meal that you eat. In eating, each one goes with his own meal. So, parang mayroon siyang sariling, hindi Lord's Supper, kundi I.E. Supper, or Mark Supper, Diego Supper. Mayroon tayong kanya-kanyang ginagawang pag-observe. Na gumawa ka ng sarili mong ino-observe na pagkain. At kaya nga ito ay sarili mo na, his own meal. At ito ang nangyari, siguro, ay dahil nga yung Lord's Supper ay tinrato nilang parang pagkain lamang. Na ginagawa lamang nila ito yung bread, ito yung wine, kainin ko yung bread at inumin ko yung wine. At ang kinakalabasan nga ay yung iba ay nalalasing. At yung iba, inuubusan pa yung mga mahihirap. Siguro ito yung division na nangyari. Itong mga to ay nakukuha lamang natin from the context clues ng sinabi ni Pablo sa kanila. No, yung division ay maaaring merong pagkakahiwalay yung mga mayayaman at yung mga mahihirap. Yung context clues nito ay simula pa sa 1 Corinthians 1, mukhang merong ganong paghihiwalay at mga faction sa Corinth.
nagmamataas siguro yung mga mayayaman, minamaliit at hinahamak yung mga mahihirap. At sinasabi na yung siguro yung mga mayayaman ay sinasarili nila yung bread and wine. O siguro ang nangyayari, sila kasi yung may priority. Malamang ang mga churches noon ay nagtitipon sa bahay, so siguro ito ay sa bahay ng isang mayaman. At siguro mauuna yung mga kaibigan niyang mayayaman, kaya sila ay kakain. At kapag naubos na yon, hindi na mabibigyan yung mga mahihirap na nasa labas. So sinabi ay, one goes hungry, another gets drunk. So merong mga nagugutom habang supposedly ay naglo-Lord Supper sila. At sinabi, do you not have houses to eat and drink in? So ito ay, kung ang layunin mo lang ay yung maibsan ng yung gutom at yung uhaw, ay gawin mo yan sa bahay. Kasi yung pagkain na para sa iyong katawan, sa bahay mo yan kinakain. At yung Lord's Supper ay hindi iyaan ang layunin. So another thing na makukuha natin about the Lord's Supper, maliban sa ito ay hindi dapat magkaroon ng division, ay meron itong spiritual na kahulugan. Kasi hindi ito para dun sa katawan. Yung pagkain na para sa katawan na for your hunger, ay gawin mo sa bahay. So, do you not have houses to eat and drink in? Maliban doon, sinabi niya, do you despise the church of God? So again, in the Lord's Supper, ay dapat merong pag-ibig sa iglesia. Meron kang pagmamalasakit sa mga iyong kapatid na kasama. At kabahagi ito ng ibig sabihin ng pagdadaos ng Lord's Supper, at hindi maaari na mag-Lord's Supper ka nang wala kang iglesia, hindi maaaring mag-Lord's Supper ka nang mag-isa ka lang, o gumawa ka ng sarili mong grupo ng mga mananampalataya, or halimbawa, nagkataon na meron kayong field trip, at ang mga kasama mo ay lahat mga mananampalataya, pero hindi naman kayo isang iglesia, pero gusto nyong mag-Lord's Supper, ay nag-Lord's Supper kayo. Hindi ganon. Dahil nga meron itong kahulugan na nakakabit sa iglesia. Meron pa sinasabi, you humiliate those who have nothing. Again, in relation dun sa division. So, dito pa lamang nakikita natin na from sa pagpapagalit ni Pablo kung ano yung kamaliang kanilang ginagawa about the Lord's Supper, may pag-unawa na tayo kung ano dapat ang itsura ng Lord's Supper. Ang Lord's Supper ay mayroong kinalaman sa iglesia. Dapat ito ay may spirit of love. Ganun dapat ang intent. At ang division at pagkakaroon ng despising and humiliating ng iba ay salungat sa espiritu ng Lord's Supper such that kapag ginawa mo ang anything na kamukaman ito ng Lord's Supper with bread and wine, it is still not the Lord's Supper that you eat. So ang kailangan sa Lord's Supper ay hindi ito katulad ng pangkaraniwang mga meals, kundi it is distinguished, kaya nga siya the Lord's Supper. Merong iba sa kanya. So ano ang kanyang kaibahan? Ano yung mga iba pang na makukuha natin na spiritual significance of the Lord's Supper mula sa instruction ni Paul? Well, maliban sa it is distinguished from ordinary meal, if it is not an ordinary meal, ang makukuha natin, isa sa mga pinakakilalang truth about the Lord's Supper is that it is a memorial meal. Doon nga sa instruction, ito ang isang kilala na hina-highlight about the Lord's Supper. Ito ay ibinigay ni Kristo at kanyang sinabi na ito'y gawin ninyo ng pag-alaala sa akin. Do this in remembrance of me. Again, sinabi niya yun about the bread at sinabi din niya yun about the cup. Do this as often as you drink it in remembrance of me. So ito ay may kahulugan at ang paggawa nito kung kumain ka lang at hindi mo inalala si Kristo, hindi ito Lord's Supper. So sa itong ang bahaging ito, simula 23, ay nagsisimula sa salitang for. So sapagkat, ito ang dahilan. At ang yung previous na sinabi niya ay, shall I commend you in this? No. So ito ang sinasabi niyang dahilan, kaya hindi ko kayo i-commend, kaya hindi ko kayo pupurihin sa inyong ginagawa, dahil itong Lord's Supper ay tinuro sa atin ng Panginoon at sinabi niya sa atin ang kahulugan nito. At kung ang ginagawa nyo ay taliwas doon sa sinabi ng Panginoon, edi hindi iyan kapuri-puri. I will not commend you in this. Kaya yun yung dahilan ng kanyang
hindi pag-commend. Yung isa sa points kung bakit hindi commendable ang kanilang practice ay dahil mukhang hindi ito ginagawa at sang-ayon dun sa in remembrance of Jesus. At madaming pwedeng kahulugan ito. At kung bakit masasabing hindi in remembrance of Jesus ang ginagawa ng mga taga-Korinto. Well, isang plain na ibig sabihin, kaya kung dapat in remembrance of Jesus ang Lord's Supper pero hindi ito ginawa ng mga Corinth, so syempre baka kumain na nga lang sila at hindi nila at all inisip, hindi nila inalala yung pangyayari, hindi nila inalala si Kristo, His person and His work. So talagang ang gusto lang nila ay yung bread and yung wine. At maliban doon, kung aalalahanin mo si Kristo, alam mo na si Kristo ay may malasakit sa mga mahihirap, may pag-ibig sa iglesia, inalay niya ang kanyang buhay para sa iyong mga kapatid. So hindi magkakaroon kung aalalahanin mo si Kristo ng division, ng humiliating others, or despising the Church of God. So yun yung mga lalabas kung gagawin mo ang Lord's Supper in remembrance of Jesus, gagawin mo din yung mga aalalahanin mo sa iyong puso yung mga mahalaga kay Jesus. So, in any case, itong ibig sabihin itong in remembrance of me, ito nga ay makikita natin sa lahat noong tala ng institution of the Lord's Supper. Meron sa Mark 14, Matthew 26, saka nakalimutan ko kung anong chapter sa Luke. Pero sa yung in remembrance of me ay wala sa Mark at sa Matthew. At ito'y sinabi lamang ni Luke. Yung ibig sabihin nga nito dahil siya'y mamamatay na, at makikita din naman natin dito, ay binigay ito ni Kristo nung siya'y mamamatay na, the night that He was betrayed. At parang binibigyan na sila ng isang a thing to remember Him by dahil nga siya'y mamamatay. So, a memento. At kung dahil ako'y mamamatay na, ito ang isang gawain nyo para ako'y alalahanin. Parang isang, ito yung kanyang request na gawin sa kanyang lamay. Parang ganun. Ito ang gagawin nyo para ako'y alalahanin. So, kung kaya siya tinatawag theologically, historically as a memorial, na ito ay ang ginamit na salita ng Westminster Confession ay a commemoration at ginamit ng Savoy at ng Baptist ang memorial. So, ito ay pag-alaala particularly of His death dahil nga doon sa circumstances of its giving na yun yung layunin ni Kristo kaya niya ito ibigay. Ito ang gawin nyo, alalahanin nyo ang aking kamatayan. At ito actually ang dahilan, yung nag-emphasize ng teaching na ito ay si Zwingli. At sa pag-emphasize niya nitong memorial at ang kino-contrast niya ay yung pananaw ng mga Romano-Katoliko na in the Roman Catholic view, the Lord's Supper or the Mass is not merely a memorial, kundi yung bread really turns into the body and the blood ay yung cup, the wine really turns into blood. So ito ay ang tinatawag na transubstantiation, pero maliban doon, meron din silang pananaw na yung mass na ginagawa is a sacrifice to God or it's a representing of the one sacrifice to God. Para lang fair sa kanila. Hindi naman nila sinasabing inuulit nilang i-sacrifice si Jesus, kundi sinasabi nila na ito ay isang pag-represent ng sacrifice uli to the Father. Kaya ang focus na ginagawa ng paggagawa ng misa ay hinaharap yung bread to heaven kasi nga iaalay nila ulit na parang symbolically iniaalay uli yung kamatayan ni Kristo to the Father to pay for sins. So, sa pananaw ni Zwingli, yung ganung kahulugan ay hindi ang tinuturo ni Kristo. Kaya siya sabi niya, it is a memorial para sa mga mananampalataya na alalahanin. So it is binibigay ito sa mananampalataya, hindi dun sa Ama. Dahil dun sa pananaw na yon, ay dito masasabing lumaganap yung pananaw na
magandang gawin ito infrequently. At dahil ito ay memorial tulad ng kung ikaw ay magdadaos ng memorial for a past loved one, ay gagawin mo ito siguro yearly or basta hindi as frequent as weekly. Dahil nga ito ay a funeral commemoration. So, dahil ito ang mas namayani sa kaisipan ng iba, ay ito yung nagdadala minsan na maging infrequent yung kanilang observance. Pero dapat nating maunawaan yung Lord's Supper hindi lamang sa isang bahagi na ito na sinasabi about the Lord's Supper, kundi yung kabuuan ng lahat ng sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa Lord's Supper. At maliban pa sa isang memorial meal ito ay isang victory meal. At ito ay magmumula doon sa kasunod nung sinabi na do this as you drink it in remembrance of me. Sabi, for as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. So ito man ay isang pag-alala ng kamatayan ni Kristo. In the Christian faith, the death of Christ is something celebrated. It is something proclaimed. It is something that is the foundation of our faith. So hindi ito tulad ng ibang kamatayan ng yumao nating mahal sa buhay na lagi nating i-mourn, kundi minsan ang kamatayan ni Kristo is something we preach, something we proclaim. At ganito nga ang lengguwahe na ginamit ni Pablo earlier in 1 Corinthians 1:21-24. Since the wisdom of God, the world did not know God through wisdom, it pleased God through the folly of what we preach to save those who believe. For Jews demand signs and Greeks seek wisdom, but we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and folly to Gentiles. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Yung pangangaral ni Kristo na nakapako sa krus, na siya'y namamatay, yung kamatayan ni Kristo ay isang ating hinahayag at hinahayag natin proudly. Dahil tayo naniniwala dito ay ito'y kamatayan na nagtagumpay laban sa kamatayan ng mga makasalanan. So, yung pag-alaala ng kamatayan ni Kristo ay hindi isang funeral commemoration, kundi isang victory meal, isang proclamation of His death. So, that shifts the emphasis from a funeral commemoration as a special occasion to a regular proclamation, lalo na doon sa salitang until He comes, na sinasabing ito ang inyong kakapitan hanggang siya'y dumating. At ito ang meron kayo na pagkain, na nourishment, na support for your faith habang hindi pa siya dumadating. So, habang tayo naghihintay, ito ang ating kinakapitan. At mas maganda kung ganon, na ito'y mas madalas nating naipoproklama. Kaya maliban doon, ang makukuha natin sa dalawang iyon, that it is a memorial meal and a victory meal, that it is actually a spiritual nourishment, na ito'y pampalakas, at dahil nga yung pagkain na kinakain sa Lord's Supper ay hindi lamang yung physical bread and wine, kundi merong spiritual feeding na nagaganap. Tayo ay napapalakas sa ating pananampalataya when we partake of the Lord's Supper. Pag tinatanggap natin ang bread and wine with faith, ay ito'y nakakapagpalakas ng ating pananampalataya. Makikita nga natin doon sa salitang, when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. This cup is the new covenant in my blood." Itong mga salitang ito ay binanggit ni si Kristo ang nagsabi, at siya ang nagbibigay ng spiritual na kahulugan doon sa physical na tinapay. So, hinuwakan niya yung tinapay at sinabi niya, "This is my body." So, ito ay si Kristo mismo nagkabit ng spiritual na kahulugan, at doon din sa cup, sinabi niya, "It is the new covenant in my blood." Ang isang analogy na maaring na ginamit ko na rin dati ay nung sinabi ng Diyos kay Noah na yung rainbow ay isang pa-remembrance of His covenant. Kanyang pangako na hindi na niya gugunawin ng mundo sa pamamagitan ng isang baha. At ito ay isa namang physical,
phenomenon na nangyayari tuwing matatapos ang ulan. At makikita natin na kapag natapos ang ulan, may lalabas na rainbow, ay napapaalalahanan nga tayo o pangako nga ng Diyos na ang ulan ay natatapos. Hindi uulan ng uulan hanggang mabaha ang buong mundo. So, napapaalalahanan tayo nung pangako na yon tuwing natatapos ang ulan at lalabas yung rainbow. Pero ito ay isa lamang namang natural phenomenon at yung rainbow ay hindi isang supernatural na nilalagay ng Diyos tuwing titigil ang ulan. No, so, ito ay bahagi lamang ng laws of physics na itinakda ng Panginoon na kapag nangyari na yung araw ay dumaan sa mga ulap at kung ano-ano pang mga pangyayari ay magkakaroon nga ng isang rainbow. At sa kanyang pagsabi na yung rainbow is a sign of His covenant, sinabi niya na ito ay takda ng kanyang tipan, ay ito ay nagkaroon ng spiritual na kahulugan at nagkakaroon ng pagpapalakas sa ating pananampalataya kapag makakita ka ng rainbow. Ngayon, ito din ang tinapay ay sinabi niya, this is my body. At yung cup, this is the cup of the new covenant. At ito ay nagkakaroon ng pagpapalakas sa mananampalataya dahil mayroong spiritual na kahulugan. Ito daw yung tipan ng Panginoon. At yung new covenant ay defined in the Old Testament as the covenant na nangako ang Diyos na iingatan ka na niya, that He will forgive your sins and remember them no more. So, ito ay ang tipan in the new covenant at yung dugo, yung blood na iniinom sa cup ay nagpapaalala sa atin of that wonderful promise in the new covenant. Kaya't napapalakas at nanonourish ang pananampalataya ng mga mananampalataya. Kaya nga dito sa kasunod, sabi, whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and blood of the Lord. Dito makikita natin ay kinakabit nga ni Pablo yung bread, sino man kumakain ng bread at nung cup ay guilt niya ay concerning the body and blood of the Lord. Dahil nakakabit na yung spiritual significance doon sa physical bread and wine. Merong spiritual na ibig sabihin, kapag unworthy ang iyong pagtake ng bread and wine, ay ang iyong nilalapastangan ay ang katawan at ang dugo ni Kristo. Dahil nga, yun ang ibinibigay sa iyo na biyaya yung sa tinapay. At kaya makikita natin dito pa lamang na meron ng pagkakabit ng isang malalim na spiritual na kahulugan doon sa physical bread and wine. Ganun din dito, so eat of the bread and drink of the cup, eats and drinks. Sabi niya, anyone who eats and drinks without discerning the body, eats and drinks judgment on himself. So, kapag ikaw ay kumakain at umiinom ng physical na bread and wine at hindi mo tinitignan yung spiritual significance, which is the body, without discerning the body, at kung ano pa yung mga kahulugang nakakabit doon sa katawan ni Kristo, ay nagiging ang paglapastangan ito noong Lord's Supper. So dito nakikita nga natin merong binibigyan tayo ng bread and wine hindi to feed our bodies kundi as nourishment to us. Kaya ito ang sinasabi ni Paul na huwag itong lapastanganin because it is meant for spiritual nourishment. And makikita din natin na yung Lord's Supper in the understanding of Paul is a covenant communion. So then, my brothers, when you come together to eat, wait for one another. If anyone is hungry, let him eat at home, so that when you come together, it will not be for judgment. So nakikita natin from dito sa mga salitang ito na yung Lord's Supper, ang pinaka naging action step ni Paul in explaining what is the meaning of the Lord's Supper na ito ay nakakabit sa body, sa spiritual, na mayroon itong spiritual significance na may kinalaman sa katawan at dugo ni Kristo. Ang pinaka-action step na sinabi niya ay wait for one another. This is hindi ito na maghintayan lamang na yung plain na hintayan, kundi
in the context ng problema na nangyayari sa Corinth, na sila ay nag-iiwanan. Diba? Walang pakialam sa isa't isa at mayroong division at mayroong pangahamak ng iba. So they wait for one another kasi meron silang malasakit sa isa't isa. Yun yung mas tinutukoy. So, at sinabi, if anyone is hungry, let him eat at home. Kasi nga, hindi ito an ordinary meal, kundi yung pagkain na para sa iyong kagutuman, gawin mo sa bahay. At ito'y sinabi na gagawin nila when you come together, kapag sila'y magkakasama. Sinabi, so that when you come together, it will not be for judgment. So itong pagsasagawa ng Lord's Supper ng tama, ay magdudulot na hindi sila ngayon hahatulan sa kanilang kamalian, kundi siguro yung kabaligtaran na sinabi ni Paul, they will be commended. Diba? So, it will not be for judgment kung gawin nila ito ng tama. So, ito ay merong tawag na horizontal dimension na may pag-alaala sa mga kasama mo sa iglesia, at ito'y may kinalaman din sa relasyon mo sa Diyos. Sa iyong pagsasagawa ng Lord's Supper, maaari kang hatulan. At kung mali ito, maaaring mapunta ka sa paghahatol. At kung ito nga ay mas tama, mapupunta ka sa commendation. Isang paglilinaw na sinabi ni Pablo earlier sa 1 Corinthians 10:16-17, ay habang pinapaliwanag niya, ang ina-address niyang problema dito ay ang idolatry. Merong mga ilan sa Corinth na walang bahala, na dahil sa paligid nila maraming mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ay sinasabi nila, wala namang talagang Diyos-Diyosan. So kahit na nag-aalay sila sa mga Diyos-Diyosan, ay pwede ako sumama para lang kumain. So sa kanila, tingin nila ay walang problema doon. Sama lang ako habang sila ay gumagawa ng isang love feast offered to other idols, dahil hindi naman totoo ang ibang Diyos. So sinasabi ni Pablo in addressing them, merong spiritual na significance even yung meal na yan. Kaya huwag kayo sumama. At kaya sa kanyang pagpapaliwanag at pag-address ng problema na yun, meron din siya nabanggit na may relation to the Lord's Supper. Sabi niya, the cup of blessing that we bless, is it not a participation in the blood of Christ? The bread that we break, is it not a participation in the body of Christ? Because there is one bread, we who are many are one body, for we all partake of the one bread. So dito nakikita natin na sa pag-unawa ni Pablo, the Lord's Supper is a participation in the blood of Christ. At ito yung in the King James Version is translated communion, kaya tinatawag yung Lord's Supper noon na communion. Kasi nga ang Lord's Supper ay hindi lamang na may kakain ka ng bread and wine. Kapag kumain ka ng bread and wine, as it is signifying the body and blood of Christ, it is a real participation in the blood of Christ, a participation in the body of Christ. Or meron kang na-experience na communion with Christ sa Lord's Supper. Kaya ito ay may communion between the believer in God kapag siya ay nagtitake ng Lord's Supper, and merong communion na between among believers, the believers among themselves. So, ito ay tinatawag ko lang the covenant communion, na in the Lord's Supper, merong itong ganitong kahalagahan. May communion ang mga mananampalataya at nagpapartake sa Lord's Supper with each other. At sinabi ngayon na because there is one bread, we who are many are one body. You are partakers of one another. For we all partake of the one bread. So mula dito ay nauunawaan natin yung isang kahulugan ng Lord's Supper na meron talaga dapat tayong pag-alaala sa isa't isa. Dito nga din nagsisimula yung concept na we fence the Lord's Supper. Nauunawaan natin that in partaking of the Lord's Supper, nakikibahagi tayo doon sa mga kasama natin. So, kapag meron tayong hinahayaan ng hindi natin binabantayan na makasama natin, we are partakers with them of their lives kapag hindi natin ito binabantayan. So, ito ang
Kaya merong pagbabantay sa mga hinahayaan nating makasama sa Lord's Supper at meron din kapag may dinidisiplina ay siya'y hindi pinapag-take ng Lord's Supper. Ganoon ang nangyayari sa nagmumula ito sa prinsipyo ng pag-unawa kung ano ang kahulugan ng Lord's Supper. Di ba wala naman tayong direktang nakikitang command na nagsasabing kapag mayroong under discipline sa inyo na mayroong kasalanan, for a time, wag nyo siyang bigyan ng Lord's Supper. Wala tayong nakikitang ganong klaseng mga kautusan. Pero ito'y nagmumula sa pag-unawa kung ano ang nangyayari kapag Lord's Supper. In the Lord's Supper, we are in a covenant communion. We commune with each other. Kaya ito meron tayong pag-iingat dyan. At ito nga ay communion among each other and communion with God. Maliban doon, lastly, the Lord's Supper is a Thanksgiving feast. Sa lahat ng account of the Lord's Supper, ito ang laging makikita when He had given thanks. Ito ay isang, yung Lord's Supper, laging may kakabit na panalangin ng pasasalamat. Kaya nga sa 10:16, na binasa rin natin kanina lang, the cup of blessing that we bless, is it not a participation in the blood of Christ? At yung pagtingin nila doon sa cup is a cup of blessing. And then what do? You bless it. So ito ay yung meal na ito, ang spirit nito is more thanksgiving and celebratory. At dito rin nanggaling yung dating tawag sa Lord's Supper. Binanggit natin na tinatawag itong supper, tinatawag itong communion, dahil dun sa mga nakita. At dito naman yung tinatawag na Eucharist, which is from the Greek, that means thanksgiving. So ito ay dahil sa pag-unawa na yung Lord's Supper ay isang thanksgiving, dahil doon sa Lord's Supper we are receiving a blessing. Kaya ang ugali na makikita natin in the Lord's Supper is a thanksgiving. And so, sa lahat ng ito ang nakikita natin ay meron tayong nauunawaan about the Lord's Supper, a more fuller doctrine of the Lord's Supper. And it is actually summarized here in the 1689 Baptist Confession of Faith, chapter 30 of the Lord's Supper, paragraph 1. The supper of the Lord Jesus was instituted by Him the same night wherein He was betrayed, to be observed in His churches until the end of the world, for the perpetual remembrance, so ito nga, a memorial meal, and showing forth the sacrifice of Himself in His death, a proclamation of His death, a confirmation of faith of believers in all the benefits thereof, their spiritual nourishment and growth in Him. So ito ay isang spiritual nourishment. And also their further engagement in and to all the duties which they owe to Him. Just as a covenant meal is a rebinding to the covenant. Itinatahi kayo ulit doon. So it is again a further engagement in and to all the duties which they owe to Him, and to be a bond and pledge of their communion with Him and with each other. So merong dimension of communion with God and communion with each other. So dito sa paragraph 1 of our confession, chapter 30, ay hinahayag at sinasummarize yung a full understanding of what the Lord's Supper is. It is not only a memorial, babanggitin nyo sa chapter 2, ay sa paragraph 2, na but only a memorial, but you need to understand that in context kung ano ang gusto niyan sabihin. Pero ang gustong sabihin dito sa paragraph 1, ay yung full understanding of what the Lord's Supper is, besides a memorial of the death of Christ, it is a proclamation of His death, spiritually nourishing us, a covenant communion meal that which we receive with thanksgiving. At kung yun ang mas fuller understanding of the nature of the Lord's Supper, ito nga ang ating conclusion. Because the supper is not only a remembrance of Christ's death, but a participation in its benefits, the church rightly desires to use it regularly. Kaya nagkakaroon ng revival today, or recovery of that idea, na gusto nila maging weekly ang Lord's Supper. Dumadami na nga ang among Reformed churches today na gawin ng Lord's Supper weekly, ay dahil sa kanilang recovery of the fuller understanding of the nature of the Lord's Supper.
Nung panahon ni John Calvin, famously ay pinaglalaban niya ito until his death, pero hindi niya ito naisagawa during his time. Actually, nung panahon na yun, hindi dahil sila ay theologically opposed dun sa idea that the Lord's Supper is a beneficial ordinance na magandang gawin, kundi madami silang mga logistical concerns na nung panahon nila ay konti lang ang ministers, konti lang ang ordained ministers, madaming churches na walang mga ministers. So, hindi sila makapag-observe ng Lord's Supper. Hindi rin sila properly fence of the table dahil kailangan mo ngang i-examine yung bawat churches. So, konti yung inyong mga ministers, tapos madidivide sila among very many people. So, hindi ito practically maisagawa. Their concerns before, kaya hindi ito magawa in history, was always practical. Pero almost always, yung mga nakakaintindi ng theology of the Lord's Supper ay nagdi-desire that it be done regularly. Yun ngang nakikita in its practice sa New Testament was weekly. And the more the supper is understood as a means of grace, the less it can be treated as an occasional ceremony. Itong idea of a means of grace ay usually nga ito ay kabaligtaran ng mas emphasis sa supper na ang mas iniisip ay kung ano yung bahagi ng tao na gagawin niya. Sa Lord's Supper, ang kailangan kasi ihanda ko ang aking sarili, kailangan kong mag-self-examine, kailangan ako ay properly in a spirit of repentance at kailangan na isaayos ko yung aking linggo bago ito gawin. At kapag nakafocus sa sarili, ay doon nga kaya nagkakaroon din ng pagpili na huwag gawin palagi kasi hindi tayo handa palagi. Pero ito nga ay isang to properly understand, it is a means of grace. A grace for weak sinners, not a reward for the strong. At kaya itong kaparaanan ng biyaya ng Diyos na palakasin ang pananampalataya ng mga nanghihina ay mas magandang laging na experience ng mga mananampalataya instead of tayo ang maghahanda sa ating sarili bago tayo tumanggap ng Lord's Supper. Nabaliktad natin yung purpose of the Lord's Supper kapag nagiging ganun ang emphasis. Maganda na na-recover ngayon yung understanding that the Lord's Supper ay hindi nakadepende sa how properly we do it, kundi in the blessing and the grace that God Himself attached to it. Siya ang nangako na ilalagay niya ang kanyang blessing in this sacrament. And so yung pagtanggap natin ito ay tinatanggap natin with faith na ito ay magpapalakas sa atin, and we are thankful to receive this as often as we can. Kaya ito ang by understanding the nature of the Lord's Supper, by recovering what the Lord's Supper is, nagkakaroon tayo ng yung pag-unawa paano ito dapat sinasagawa, ano yung other implications ng Lord's Supper at yung importance niya in the church, and we have a direction of what is a good practice, how frequent it is done. Maganda yung weekly. It is a very beneficial thing if it can be done weekly. Historically, it has only been logistical concerns that prevented the churches from not observing it weekly. Pero again, yun nga monthly is still a practicable na merong mga benefits in observing it that way. Pero hindi ever na mag-stand dapat sa atin yung argument na kapag palagi itong ginagawa, magsasawa yung mga tao at mawawala yung pagiging special niya. Hindi yun ang hindi nakatali sa ating sariling puso yung bisa ng Lord's Supper, kundi na ito ay binless ng Panginoon para tayo ay pagpalain. And doon tayo ngayon, tayo ang magpapasailalim na maghandang tanggapin yung kanyang mga pagpapala. So, mayroon bang mga tanong at comments?
Thank you, Brother IE. Dito sa 1 Corinthians 11:17-34, sinasabi dito, may banda rito na sinabi, for in the But in the following instructions, I do not commend you, because when you come together, it is not for the better, but for the worse. For in first place, when you come together as a church, I hear that there are divisions among you. So, kung ganito palang may division na nangyayari sa loob ng iglesia, at lahat naman ay aware sa division na ito, pwede bang hindi mo na ituloy ang sacrament na Lord's Supper? Pwede bang ipahinto muna to hanggat hindi naaayos yung division, or itutuloy pa rin kahit alam na nila among themselves na may division nga, and knowing na hindi nga naman talaga magiging Lord's Supper kung ituloy nila, dahil hindi naman yung kikilalanin ng Panginoon as Lord's Supper because of the division? Paano gagawin ng iglesia? Ayan, mapapansin nga natin dito, mayroong division na nakita si Pablo, pero hindi niya din sinabihan, wag na muna kayo mag-Lord's Supper. So, ito ay itinama niya kung ano yung dapat na mangyari, at ang kaniyang direction ay wag kayong maging divided. At kung kaya nating, bakit patatagalin yung division to the point na hindi kayo makapag-Lord's Supper? At ang gagawin ba ay okay lang bang mag-worship kayo together, makinig ng pangangaral at magkantahan at manalangin and everything else? Basta hindi kayo mag-Lord's Supper, katanggap-tanggap ba ito kahit may division? So, ito nga ay ang sinasabi ay ito ang dapat mo munang ayusin, yung division. So, hindi natin gagawin na alisin na lang muna natin yung Lord's Supper for the sake of nursing the sin. No, kundi puksain mo na yung kasalanan at saka gawin nyo na yung Lord's Supper. Maliban doon, ay merong remaining sin that will always remain in all the people. At hindi na, halimbawa may sama ng loob, na may konting resentment yung mga tao, ay basta makakita sila ng konting pagtatampo sa isang kapatid ay hindi na sila maglo-Lord's Supper. Ay hindi ganoon ang ibig sabihin ng basta may division. At tandaan natin na ito ay may a very particular, very sharp and peculiar division na tinutukoy si Pablo. And even then, sinasabi pa ni Pablo, I believe it in part, there must be factions among you. So, there is some inevitability in division. At ito daw ay may kinalaman din sa in order that the genuine among you might be recognized. Pero maliban doon ay ang requirement for the Lord's Supper ay itong division na to ay hindi makahadlang ng pag-ibig, kundi matabunan na pag-ibig ng pagpapatawaran. At minsan kahit na ang tao ay tanggapin na ayon sa dugo ni Kristo, ikaw ay aking kapatid, hindi dapat tayo magkahiwalay, merong mga mananatiling some emotional hurt na nandyan, pero hindi yun magpe-prevent na tayo ay mag-recognize ng bawat isa na magkapatid na tayo ay may iisa spiritually, and therefore should partake the Lord's Supper. And even the Lord's Supper itself will challenge you to na ipaalala sa inyo, kayo nga ay the body was broken for you, the blood was poured out for you, at kaya kayo ngayon ay ibigan. May ganong exact na sinabi si Paul sa 1 Corinthians 8 na sinabi niya na who are you, yung parasaktan for whom Christ died, yung iyong kapatid. So yung pagpapaalala ng Lord's Supper that your Lord died for that brother ay isang pagpapaalala na magkasundo nga kayo. Hindi necessarily na mawala ang any trace of hurt feelings sa inyong puso, kundi na magkaroon nga ng mag-overrule ang love and forgiveness sa inyong puso. Thank you. Thank you, Brother I. Brother IE, nabanggit nyo kanina yung fencing for the Lord's Supper. Does the fencer
I can call that fencer na lang, must have like a list for those partakers. Kumbaga parang may requirement ba yung mga nagbibigay o yung mga nagko-contribute ng Lord's Supper na eto hindi to okay pa to, tapos the next day is hindi na. Dapat ba ma-prioritize ng mga fencer yung kung sino yung bibigyan ng tinapay at So, meron namang may general knowledge na all members in good standing of the church are accepted, at kung merong visitor na member in good standing at alam natin and we can confirm that he is in good standing in the other church, ay tinatanggap natin na kasama dito. So, hindi naman na kailangan alam natin ang lahat ng sikreto ng kanilang buhay. Those parts of it ay iniiwan sa kanila. So, yung anyone who eats and drinks in an unworthy manner, eats and drinks judgment to himself. So, meron ding iiwan sa kanya responsibility ng integrity. So, meron tayong mga charitable judgments at judgments na kaya nating gawin. Members in good standing. So, hindi naman kailangan na isa-isa pang list. Mas madaling mag-list ng mga excluded. And generally, ay mas maganda yon na maikli yung list syempre ng excluded. Kasi nga, na ibig sabihin sila lang yung indiscipline at yung konti lang na hindi kasali. So, hindi naman kailangan na yung gumawa pa palagi ng list. Ayun, may mga parts nun minsan, meron tayong hindi malalaman, merong mga magtatago ng kasalanan, merong mga magtatago ng kanilang unrepentance, and they will partake of the Lord's Supper. Pero sa bahaging yon ay sa kanila na yun, that will be given to them. Yung practice ng fencing ng iba ay may official part in the observance of the Lord's Supper in the Reformed churches. Ay may portion na called fencing na meron lang silang i-declare na I warn you that ito ang significance nito, an unworthy receiving is will be eating and drinking judgment to yourself. Ganun lang yung fencing, a warning. Tapos kayong bahala. So, okay. in a way. May tanong pa sana ako kaso lang nasagot natin. Thank you po. Ayun, si Brother Mike. Thank you din, Brother IE. Yung ano din ba, kasama din, parang in connection dun sa question ni Ella, yung ano kaya yung iba, or kaya ba hindi tayo yung sa fencing natin, hindi natin kailangan ng vouch, na magbabouch, halimbawa yung visitor, di ba? Sa CRBC kasi, di ba ganun yung ginagawa yata, parang may papapil upan, tapos kung may magbabouch siya na member ng CRBC, or nung local church kung saan ka nag-attend, na good standing to dun sa church na to, kilala ko to, na ano talaga to, Christian talaga, parang ganun. Ano ka, makakapag-partake ka, no? Kaya ba hindi tayo naggaganon kasi nga, dahil nga dun sa charitable judgment natin? No, and even kasi naman yung good standing of membership ng isang Christian is also just a charitable judgment. So it's, ultimately it is nasa kanya ngayon, it is between him and God. So meron pwedeng mag-practice ng openness na kilala naman nga natin yung tao at alam natin yung church na yun. Pwedeng hindi na dumaan pa doon sa mga legalities na nag-text sa akin yung pastor niya or pwede daw siya mag-Lord Supper dito, kung ano pa man. Or na hindi pa nag-reply yung pastor mo kung pwede, kaya hindi ka namin bibigyan. Mga ganun. So, yung mga ganong klaseng legalities, pwede namang maging strict pa din. That's fine. Parang kung may ganong decision. Pero okay lang din na maging open about it, I think. Dahil nga, in the end, ultimately, even yung judgment na yun is also a charitable judgment. Pwede nating tanggapin charitably that this person is honest in going here, hindi siya tumatakbo from an issue, whatever. Paano natin follow up lang po. Paano natin masasabi na hindi natin nami-miss yung means of grace regarding sa Lord's Supper if ang frequency natin is twice a month, bro? Paano natin masasabi? Halimbawa, 'di ba, first and third tayo. So paano natin masasabi na hindi natin nami-miss yung means of grace na yon ng Lord's Supper during second and
last, second and last week. Hindi, kasi first and third po tayo. So second and last. Second and fourth and or last. Or PIP, di ba? Paano natin nasasabi na, parang na-miss ko yata yung means of grace ni Lord kasi hindi kami nag-Lord Supper. Paano natin maiayos lang yung ano na yun? Ayun, Yung kapag walang Lord Supper, well, na-miss mo yung Lord Supper. So, diba? So, that's, yung means of grace na yun, hindi mo nga talaga nakuha kasi wala yung Lord Supper na yun. Hindi yun maalis. Pero, hindi ibig sabihin na yung mga churches minsan that practice only monthly or even quarterly ay hindi nakakatanggap ng grace from God. Kasi nga, the most necessary and the primary means of grace is the Word of God. At yung sacrament, the Lord's Supper, ang kanyang power is also attached to the Word of God. Without the Word of God, the Lord's Supper ay walang blessing. Diba? So, yung primary means of grace that the Word of God is sufficient in itself. So, yung merong sufficient means na natatanggap in the Word of God, and it is actually the power of God to salvation. It can save you from death to life. It can increase you, na dagdagan ka, it will strengthen you in faith. So may natatanggap kang mayamang biyaya even just from the Word. And the Lord's Supper is an additional blessing na karagdagan ng Panginoon from His lavish grace na magdagdag pa ng even more confirmation for our faith and strengthening para sa ating pananampalataya. So, nawawala yung mga yun, pero hindi ibig sabihin na ikaw ay napabayaan at naging malnourished totally. Diba? So, yes. Just to recall, Kuya, ay ipa-recall lang sa amin, are the sins being forgiven when we partake sa Lord's Supper? Hindi po. Thank you. Well, yeah, when we partake, hindi naman po. Yung sa ating justification, when you believe, lahat ng you receive a complete justification, yun sinasabi ng Belgic Confession. Sinasabi rin sa ating Confession of Faith, chapter 11, later paragraph, na sabi sa paragraph 5, God thus continue to forgive the sins of those that are justified, and although they can never fall from the state of justification, yet they may by their sins fall under God's fatherly displeasure. And in that condition, they have not usually the light of His countenance restored unto them until they humble themselves, confess their sins, beg pardon, and renew their faith and repentance. So we receive, yung ating reception of God's grace is always by faith. Yun din ang sinasabi ni Paul in Galatians 3, na all increase of spirit is received by faith alone. So you begin by the Spirit at lahat ng healings of the Spirit is still by faith alone and by hearing with faith. So yung continuing forgiveness is apprehended again by faith, pero hindi through the Lord's Supper and only through the Lord's Supper, such that kung hindi mag-Lord's Supper, wala kang forgiveness. Hindi ganun. Kundi by the promise of the grace of God in the gospel, by us, by our apprehending it by faith, we do receive true forgiveness. So, halimbawa in the liturgy that we propose, mayroong confession of sin and assurance of pardon. Kung dun ka palang mag-confess ng sin in somehow, yes, you will receive. Pero hindi because yung gawain na iyon ay merong power in itself, kundi by the working of the Spirit of the grace of God as promised in His Word, those who by faith receive His grace do receive a complete salvation in Jesus Christ. Mayroon pa bang last time na yata? So, ayun na po. At ito ang study of the nature of the Lord's Supper. At from our studies of Reformed liturgy and also the Lord's Supper, ay magkakaroon tayo ng mga pagpaplano kung ano ang mga gusto natin na gawin sa ating pagsasagawa ng ating worship and the Lord's Supper. Pero ito ay gagawin natin as
as a church in an orderly way at di pa natin alam. So, as for now, magpapatuloy ang ating ginagawa and sa ating mga natutunang prinsipyo ay madalasan na natin sa ating puso whatever reverence and more love and more thankfulness that we receive in understanding more deeply anong nangyayari sa worship, anong nangyayari sa Lord's Supper, ay even as we continue to do what we always have done, ay mas magkaroon ng deeper meaning para sa atin ng ating mga ginagawa. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong salita na nagtuturo nga sa amin ng inyong kalooban at kung paano kasambahin at naipapakita nyo nga sa amin ano pang maaari naming maibigay sa iyo kami na mga iyong tinubos mula sa aming kasalanan at sa aming hangarin na ikaw ngay ibigin at pasalamatan ay sinisikap namin na ibigay ang lahat ng papurit pagsamba na narapat na ibalik sa iyong pangalan. At salamat sa inyong salita na gumagabay sa amin at tulungan nyo kami sa inyong biyaya na kami ay makatanggap ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at sa biyayang ito ay lalo pang magsumabog ang aming pasasalamat at kami ay magkaroon ng panibagong sigla palagi na magpuri sa iyong pangalan sa yaman ng iyong biyaya. Kaya dalangin namin, Panginoon, na patuloy nyo nga kaming turuan sa inyong salita, patuloy nyo kaming ipakita sa amin ang inyong kaluwalhatian upang sa lahat ng aming mga araw, sa bawat linggong darating sa aming buong buhay, ay patuloy na lumalago at lumalalim ang aming papurit pagsamba sa iyong pangalan. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.